Inakbayan po kasi ako ng nakasibilyan na pulis. Sa dami po nila, tas armado ng barel. Wala po akong nagawa kundi sumunod sa kanila kasi tinatakot po nila ako. Yung mga hearing din po, kagaya ng sa inyo na napanood ko, reset, cancel, reset, cancel. For how many times yun? Tuloy-tuloy. Hindi ko po deserve na nandun ako sa loob. Inaccept ko na lang kahit sobrang sakit sa heart tsaka sa mind na kaya ko to, lalaban ako. Kasi naniniwala ako sa Panginoon. Lagi ako kumakatok sa Kanya na, Lord, parang awa niyo na po. Sana makalabas na po ako dahil may future pa po ako sa laya. Big thank you to my sponsors for supporting me. Oh Dear Perfume, Patata Wings and Fries, Tercy's Beauty Studio Cafe, Swak Food House, Mom's Lasagna Super Delicious. Of course, special thanks to Summer Sky Media Productions for making sure I have amazing videos for all of you guys. I noticed 93% of you watching aren't even subscribed yet. Please hit subscribe, like, and share to support my journey and help these stories reach more people. Your engagement brings bigger guests and inspiring content. Don't forget to turn on all notifications. That would mean so much to me. Thank you. 5 taon siya nakulong para sa isang krimen na hindi niya ginawa. By bust operation that didn't happen at all, and it's so familiar because that's what happened to me. 5 years na wala siya sa mundong ito, and he was in jail at a Taguig City jail for a very long time that he didn't deserve at all. So let's all welcome Aaron Henry Cruz. Hi, Aaron. Hello po, good afternoon po. Grabe, familiar yung story natin. Pero ikaw yung male version. Yes, opo. Oh my gosh. So, kamusta ka na? Apparently, 4 months ka pa lang sa laya. Yes. Oh my gosh. Alam mo, naalala ko sa'yo ha. Kasi 4 months lang din ako bago ako nag-Pinoy Big Brother. So, yes, medyo ano pa lang. Yung parang kumakapapa ako, ang daming bago sa mundo. Sobra. So, how's your adjustment? Ito po, nag-adjust pa, culture shock. Kasi nanibago po ako sa paligid ko. Kasi dati, maliit lang na selda. Pero ngayon, laki na ng mundo, laki ng pinagbago. Tapos, digital na. Oh, yes. Oo. Medyo, late bloomer ng 5 years. Because, na-detain ako ng 5 years. Sige, pag-usapan muna natin yung nangyari sa'yo. Kasi, that was on the height of the war on drugs. And Yes, ako, opo. happened to me 2016, ikaw 2019. Yes, opo. No? So, anong nangyari nung nahuli ka for something na hindi mo ginawa? At ano yung reaction mo nung nilagay ka na sa patrol? Una ko pong reaction, nagtanong po ako sa kanila. Bakit niyo po ako kinuha? Saan niyo po ako dadalhin? Anong gagawin natin? Siyempre, ayun po yung una kong reaction sa kanila. Tapos, kinakabahan ako nun. Then, parang hindi na mapakali kasi pinagpapawisan ako ng malamig that time. Inakbayan po kasi ako ng nakasibilyan na pulis. Tapos sinakay ako sa car. Di ba, iisipin mo dapat naka-uniform sila. So wala ka talagang kaalam-alam kasi normal clothes lang siya eh. Yes, opo. Nakasibilyan. Tapos naka-cap. Yung pala, daw sila, agent, ganon. So nung ginanon ka, anong reaction mo? Ayun, di na ako nakapalag kasi meron po silang mga barel. Okay. Ayun. Tapos sinakay ako sa car. Wait, nung time na yun, ganyan na ba yung katawan mo? Kasi kung ako yun, matatakot ako eh. Parang ang laki ng katawan mo eh, di ba? Yes, pero sa dami po nila, tas armado ng barel, wala po akong nagawa kundi sumunod sa kanila kasi tinatakot po nila ako. So, kinuha ka nila, na-confuse ka. Anong ginawa mo after that? Sumaklolo ka ba? Like you asked for help, family, like friends. Anong ginawa mo to get home? Kasi syempre, di ba, bibigyan ka ng kaso, medyo confused ka. Sinong tinawagan mo? Unang-una, parents ko po. Kasi nag-alala sila sa akin. Bakit di ako nagparamdam ilang oras?
Kasi nakuha po ako madaling araw. Yun. Actually, ginagawa nila yan para wala kang way na mag-ask ng help or para it's just more difficult for you to find ways to get home. Okay. Yes. Then, madaling araw nila ako kinuha. Tapos, inabot na ng liwanag. Biglang may dumating na media. Oh. Ayun, late na. Late na yung media. Tapos, walang body cam. Walang body cam. Nag-conduct daw sila ng bypass operation pero walang body cam. Dinala kami sa BGC kung saan na walang CCTV. Sa Galing, madilim na diba? lugar. How convenient. Nung time na kasi yon, ang ginagawa nila, and this is an experience of many, many people that have been imprisoned falsely, is that ipre-pretend nila na nagkaroon ng bypass operation. Kasi pag bypass, hindi mo kailangan ng warrant of arrest. Diba? Yes, yes. Tapos pag na-arrest ka, dapat it's in the moment na nagbentahan. Correct. Diba? Tapos uupo kayo, tapos ipapakita yung mga illegal substance with media Yes. at the same time, and I think with a public servant. So, what they do is, they, parang hours later, parang ipapretend nila nangyari yon pero hindi talaga. Tama po. Isi-stage nila, in other words. May media ka nila na, kunyari, ginawa mo, which is di naman, di mo nga hinawakan or di mo alam kung saan So, walang galing yung item. fingerprints. Yes, correct. Pero wala pa rin. Yes, wala pa rin. Drug test ka. Drug test ako, negative, po yung Negative, result. pero wala pa rin, di ba? Yes. Okay. So, sa kaso mo, were you alone or did you have co-accused? I have a co-accused girl. Kilala mo siya? Hindi ko po masyado kilala. Kumbaga, nakilala ko lang po sa social media and then in-unfriend niya po ako or pinalo niya po ako. Ganon. Friend ka niya, ano yun, nagde-date ba kayo or something? No, nag-invite po siya ng gigimik or iinom, kakain sa BGC. Ganon. So, first time yung magkita? Abo. First time yung magkita. What a memorable first meet. Yes. So, nakulong din siya and you guys went through the entire case as co-accused. Yes, co-accused. Mas mataas lang po yung ano niya, section. Anong section Section 5 siya, tsaka 11. 5 is Section 5 is selling, Section 11 is possession. Sa'yo? Opo. Section 11 lang po. okay. Pero mataas yung grams na nilagay nila. Kaya wala kang bail. Nobel recommended. Hindi ka ano yun yung Petition for bail? Nag-petition for bail po. Ang kaso, nagpalit po ako ng private lawyer. Kaya nag-iba po yung sa judge. Okay. So, hindi nag-grant dahil... I think di po nag-grant. Hindi ka talaga nag-grant kasi Yes, hanggang yes. ending ka eh. Opo, hanggang promulgation. Oo. Umupo ka ba? When you say Yes. umupo, Opo. it means na umupo Salita. siya, nagsalita Hot siya seat. at dinefend niya yung sarili niya in court. Ginawa mo yun? Yes, hot seat in front of judge. Oo, tas they asked you questions, you had to defend yourself. Opo, What was maraming- the feeling? First time ko po, pero nakakakaba. Kinakabahan po ako na hindi ko po kasi alam yung mangyayari. Dati napapanood ko lang sa pelikula, sa TV, pero ngayon sa akin nang mismo nangyayari. Ayun, malamig po kasi sa loob ng court, True. ng korte, tapos kaharap niyo pa yung mga judge. Oo, and Yung lawyers. mga tao nandun, mga lawyers. Opo. Oh. So, I get what you mean. Kasi in the height of the pandemic, we ended up sa online, sa Zoom. Nag-Zoom kami. Yes. Kami din po. So Zoom Same. yung nung nandun ka, nakaupo ka, Zoom yon. Minsan po, online hearing. Tapos po yung the last promulgation sa mismong court na. Naranasan ko din po yun. Gaano katagal na na-promulgate ka? In other words, nabigyan ka ng sentence or ng outcome? How long before nung umupo ka, tapos binigyan ka ng promulgation? I think mga 1 year mahigit. Tagal! Matagal po. Kasi inabot po ako ng pandemic sa loob. So nag-break muna yung court. Apo. Tapos bumalik. Kasi usually dapat lang yun 3 months. Yes, opo. Diba? Short period of time. 1 year! Naghintay ka ng 1 yes. year. Tagal. Kasi yung mga hearing din po, kagaya ng sa inyo, napanood ko. Reset, cancel, reset, cancel.
for how many times yun, tuloy-tuloy. Parang kapanghina ng True, loob. especially, alam mo, hindi mo ginawa eh. Yes. Hindi ko po deserve na nandun ako sa loob. I just want to get also your feeling whenever you enter the court. Kasi for me, whenever I'm there, I hear the police lying. I hear the prosecutor trying to create a story. Tapos parang feeling ko lang sarili, gusto ko lumaban, pero alam mo yun, it's not my time to speak. So anong nararamdaman mo every time you're in court, tapos you're hearing your case? Tapos alam mo, hindi naman totoo. Una po, nakatingin po kasi yung mga maraming tao eh. Bago ka pumasok ng korte or ng justice hall. Tapos naka-handcuff. Naka-poses ko! Oh my God, yeah! Nakatingin sila sa'yo, parang feeling ko, nasa isip nila, ano kayang kaso nito? Parang masamang tao ba to? Parang katawan mo. Yes. Feeling ko, judge nila ako, ganun, kasi nakatingin sila sa akin. All eyes on me, parang sama sigurong tao nito. Parang ganyan ang feeling ko. Tapos kinakabahan din po ako na, kasi syempre hindi ako sanay. First time ko po yung mapunta sa ganung lugar. Ayun, na inaccept ko na lang kahit sobrang sakit sa heart tsaka sa mind na kaya ko to, lalaban ako. Kasi naniniwala ako sa Panginoon. Yun. Oh gosh. Alam mo, yung very notable yung sinabi ni Aaron, na pag pumapasok ka sa court, it's ang daming nakatingin sa'yo. Yes. That feeling comes back every time you go to court. There's anxiety na parang, shit, nandito na naman ako, tapos i-defend ko na naman sa likod, tapos marinig ko na naman na the police are saying bad things about me that I didn't do. And then, like, Lord, is today it's gonna be a good day? Or am I gonna go home feeling lost again? Tapos uulitin ko na naman, di ba nakakatawa, interview mo to, pero ako yung umiiyak. But yeah, so we have the same situation. And for a lot of people that get accused of something na hindi nila ginawa at all, to be placed in that situation, diba? Na you go to a hearing. But anyway, okay. Interestingly also, naging mayor ka sa loob. Yes, opo. I'm a leader. Wow! Paano nangyari yun? Nagbotohan. Nakitaan po siguro nila ko ng potensyal na maging isang leader. Kasi nung nasa labas pa ako, leader naman po talaga ako. Ano bang ginagawa mo sa labas before this? Dati nasa multi-level marketing po ako. Okay. Before. Then, syempre, leader ako sa labas, may experience. Pagpasok ko sa loob, kahit pa paano, pwede to, may dating. Ibig sabihin, kahit pa paano, nakagraduate ng elementary, high school, kahit pa paano, nakapag-college, yun. So, pwede maging leader nga. Napili po ako, na-nominate po ako kasi nakitaan nila ako ng potential being a leader. Very interesting kasi sa mga lalaki, it's my first time to hear na pumili sila just now because of intellect. Kasi normally, angasan dun eh. Or yung ability to just have the power to make everyone afraid. Parang ganon. Afraid. Yeah, opo. So, ikaw, because nakitaan ka nila ng katalinuhan. Yung itsura ko kasi nag-gym, ganyan. Pagwapo ba? Nagiging mayor agad? Hindi naman. Napili lang po kami nung warden doon. Tapos nagbotohan po. Okay. So, ito yung mga candidates. Candidate number 1. Ganon. Opo. Okay. Tapos magbobotohan Lahat sila, yung candidates, gwapo din? Hindi. Yung iba mga pulis eh. May mga pulis na nakulong. Marami po. Pulis, marine, sundalo, Coast Guard. Iba-iba. Sobrang dami doon. May mga foreigner din. Wait, so ilang kayong mga kandidato dito sa competition I think mga 4. The next mayor? 4. Okay. So, sino yung mga competition mo? Mga pulis. Talaga? Tapos nanalo ka sa police. Siyempre, kasi bakit nila gugustuhin ng police? Nasa kulungan nga sila, diba? Kasi yung iba, galit din po sa mga ibang masamang police. Gumagawa ng illegal. I'm just interested to know, ano yung mga kaso nila? Yung iba, murder. Oh. Yes. Yung iba, grenade, mga illegal Okay. Possession weapon. of grenades. Opo.
Yung iba naman, napagbintangan lang, mga ganun. Okay. And bilang isang nanunungkulat, ang hirap. Sobra. I was in our female jail, it was called a coordinator. It sounds more submissive na parang we coordinate with the higher office, yung mga jail officers. Sa inyo kasi, you still have the old mentality, mayor. Yes, So mayor. parang, alam mo, ako yung patas dito. Kosa. Paano mo sila pinasunod? Siyempre, murder case. Diba? Yung Rape mga case. rape case. Lahat ng mga talagang brutal. And honestly pag sa male dorm, madami sa kanilang ginawa nila yung kaso. Sa females kasi madami mga falsely Damay lang. accused. Damay lang. Sa males, medyo brutal nga doon. So, Opo, paano opo. mo sila napasunod? Napasunod ko sila dahil siguro sa tiwala na ibinigay nila sa akin. Nung una, wala pa silang tiwala, pero in a year, tumagal, nagkaroon na sila ng tiwala sa akin. Kasi nakita nila na nagbibigay ako ng tulong kahit papaano. Ano yung tulong na binibigay mo? Kunyari, may dalaw ako. Share ko yung footage ko sa cell ko. Kunyari, birthday ko po. Magpapakain ako sa buong cell. Kasi mayor, nagpakain. Mayor, ayun. Oo. Ilan ba yung mga tao sa Selda? Around 45 to 70. Tapos maliit lang na room. Mainit, masikip, siksikan, Hindi ba sila pawis. nagwelga against you? Kasi for me, nagwelga sila against me. I'm very strict. I come from a professional background, so I have kind of high standards. Ikaw, how did they follow you? May resistance ba or sumunod sila agad? Sumunod sila agad kasi mayroon po kaming tinatawag na house rules doon sa loob. Mga Magna Carta, ganun. Kasi once na nakaupo ka na mayor ka, meron ka ng karapatan pautos sa kanila or yung batas doon sa loob. Na dapat ito gawin nyo, ito yung gawin tama, para maisaayos po yun sa loob. So, nung pumasok ka, anong inayos mo? Yung una kong inayos yung pagbibigay respect po sa religion. Kasi hiwalay po yung religion ng Islam, Muslim sa Roman Catholic, ganun. So once na mag-conduct po ng pagsasala yung mga Muslim, kailangan maisaayos po. Bawal po yung nakahubad. Organized po dapat. Dapat po pagbibigay respect sa religion. Lalo na sa Roman Catholic, pag-rosary prayer. So in other words, like, I know what you mean. 3 p.m., diba? Yes. Anong araw yun? Friday ba yun? Friday. Oo. Mag-ano sila, tahimik lahat dapat. Apo. That's how we give respect. Tapos dun sila sa ground. Tapos may sarili silang area. Talagang mag-move out lahat ng tao, may Correct. moment sila. Apo. Likewise, sa rosary, lahat ng mga hindi Catholics, mananahimik sila, pero kami mag-rosary. Apo, ganun. So that's one of your changes doon. Yes, Kasi apo. bago ka ba pumasok, hindi sila nagdadasal? Is that what you're saying? Yung iba po, hindi po marunong magdasal. Kasi yung iba po na nakakapasok doon, na nakasama ko, hindi po marunong magbasa. Kaya yung iba po, na hindi po marunong magbasa, pinipilit po namin na mag-grocery po. Kahit pa paano, ma-adapt po nila yung culture ng pagiging Catholic. Madasalin ka ba sa labas before? Yes, opo. Pero nung nagkaroon na po ako ng kahit pa paano, blessings, nakalimot po ako sa taas. Siguro po, tinapik po ako ni Lord God, Creator, dahil, gising, Aaron, kailangan baguhin mo yung sarili mo. Kasi aminin ko po na immature po ako before. Parang happy-go-lucky, gimmick dito, gimmick doon, ganyan. Kasi nakukuha ko po lahat eh. Nakapag-travel po ako around Europe, ganyan. Wow! Yes, tapos nakabili po ako lahat ng gusto kong bilhin. Like branded or minsan car, gano'n. Tapos yun, siguro na bago po yung attitude ko dahil doon po sa loob. Kasi madami po akong realization. Madami po akong natutunan sa buhay. Yung 5 years po ako nakulong. You know, you mentioning na you've purchased so much branded things. You had a lot of possessions. And inside jail, you cannot have possessions. Like, hindi ka pwede magkaroon ng madaming gamit. Paano ka nag-adjust? Na parang, this is all you have. And this is what you live with. How was that for you?
Una, hirap mag-adjust eh. Kasi hindi ka sanay sa ganong sitwasyon, ganong lugar. At na-culture shock talaga ako. Talagang, di ko matanggap sa sarili ko. Pero tumagal na ng tumagal, kailangan ko nang tanggapin dahil masakit eh. Pag di mo tinanggap sa sarili mo, talagang baka mawala na ako sa mundo or doon ako manghina, doon ako magkasakit. Kaya mas pinabuti ko na lang, tanggapin ko na lang sa sarili ko. Meron ka bang nakita ng mga taong hindi nakatanggap ng situation nila? Anong nangyari sa kanila? Yes, meron po. Yung iba mga namatay na. What, they killed themselves? No, nanghina na po sila. Tapos nagkasakit. Tapos nung nagka-COVID, namatay na sila. Talaga, they just Opo. give up. They gave up emotionally and physically. Yes, opo. Kasi namayat na sila eh. Ganon. Tapos di na po sila nadadalaw kasi yung dalaw nila, yung pamilya nila, nasa Mindanao, sa ibang lugar. Tsaka walang kakayahan. Kaya bumigay na sila. Family talaga gives you hope, no? But Yes. intrinsically, like inside, it's you who has to work on your hope. Yes. No? And I want to add to that, like, I've also witnessed yung mga bumigay na, yung tipong nawala na sa Pag-iisip. pag-iisip. Yeah. Na-experience mo ba yun? Marami po dun. Yung Nagsasalita na lang mag-isa. Totoo, Nabaliw. yung kung ano-ano na yung mga kwento nila. Tapos, or naalala ko one time, may isang babae pumasok. 1 week siya, Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. Nakahiga na siya, tapos umiihi siya. Lahat na ginagawa niya sa floor lang, hindi siya gumagalaw. Diyos ko Lord. And I'm like, it's because hindi niya ma-accept na Yes. nakukulong siya. And it happens, nababaliw yung mga tao doon. Babagsak yung mental health nila. Marami po akong nakakasama mga ganun po doon. Minsan, magkakwento sila ng wala sa topic, di mo naman tinatanong, pero kakwento nila. Kahit hindi ka interesado sa buhay nila, makikinig ka na lang. Oo, kwento na lang. Sa loob talaga, either you will have more hope or you will lose hope. Ikaw, how are you able to, to give yourself that how did you give yourself hope? Kasi po, sa family ko, sa kanila umuugat ng lakas. Hindi po nawala yung pag-asa ko kasi alam ko po sa sarili ko na wala akong kasalanan. Alam po ng buong family ko na hindi ko po yung magagawa. Kasi sa buong angka namin, wala pong na-detain. Ako lang po. So, malaki po yung hope ko or pag-asa na makalabas. Kasi nagdasal po talaga ako. Gabi-gabi, araw-araw. Lalo pag bago matulog. Kaya sa Panginoon po, kaya hindi po ako nawala ng hope. Yan. Nagalit ba sila at one point sa'yo? Hindi po sila nagalit sa akin. Oh. Yung parents ko po, yung sister ko, hindi po sila nagalit sa akin. Kahit lahat po ng relatives ko po, walang nagalit. Really? Kasi alam po nila na hindi ko po yun magagawa. Yung binibintang po sa akin na kaso. So, nung nasa labas, mabait ka talagang tao? Mabait po. Na pamaling barkada lang po. Maling environment, yun, maling kaibigan. Kaya yun. What do you mean by maling kaibigan, maling environment? What exactly are you pertaining to? Kasi once na kumikita ka na, parang may mga BI na barkada. Dadaling ka nila sa gimmickan or inom tayo, gimmick, ganyan. Kasi nahuli ka nga pala sa gimmick. Oo. Okay. Pero nakuha po ako sa may condo, M-Place, SMDC sa QC. Ah, okay. Yung sinasabi nila na sa BGC din nila, doon lang po ako in-address. Niikot-ikot po kami. Oh, so sa condo ka na-arrest, pero yung sinestage nila, nagaling ka sa BGC na club. Na Opo. Interesting. Okay. Gawa-gawa na lang nilang kwento. Storyteller din talaga sila, di ba? Yes, opo. Okay, so let's go back when you were inside and you did mention na may mga taong hindi maka-accept, so nababaliw sila. Ikaw, at one point, nabaliw ka ba sa loob? Minsan po. Doon, nagsalita ako mag-isa. Kinakausap ko yung sarili ko. Kailan ba ako lalaya? Kailan ba ako lalabas? Hindi ko ma-predict, pero sana makalaya ako. Sinasabi ko sa sarili ko. Yun, nagdarasal ako kahit ako lang mag-isa. Wow. Kinausap mo talaga yung sarili mo nun. Opo. Imagine that. You really had
Did you think you had a good relationship with yourself? Like you think you're secure enough now? Kasi once you get in prison, you understand yourself more, I feel. Yes, opo. Yeah. Na, siyempre, habang nagdarasal ka, nandun ka sa loob, kinakausap ko din po yung Panginoon. Lord, bakit naranasan ko po itong ganitong bagay? Bakit niyo po ako dinala dito? Pero siguro, naniniwala po ako someday na makakalaya din po ako. Dahil lagi ako makatok sa Kanya na, Lord, parang awa niyo na po. Sana makalabas na po ako dahil may future pa po ako sa laya. Ayun. And nakalaya ka nga. Nakalaya po ako. At the year 2024. Yes. And kakalabas lang niya 4 months ago. Fresh pa. Nung time na yon, yung 4 months ako kasi talagang hindi ako connected sa mundo. I'm still at awe at everything that's so new. What was your experience like as soon as nakalaya ka? Nung paglabas ko po, ang na-experience ko is para akong bagong panganak na bata or sanggol. Kasi naninibago ako, lahat ng paligid tinitingnan ko eh. Para akong inosenteng tao. True. Kasi nakita ko, laki ng pinagbago ng mundo eh. Hindi lang yung lugar na kung saan ako dinala. Or, ang dami ng building, tapos ang dami ng tao sa mundo, ang dami ng kotse. Yung iba, mga electric na. Dati wala pa eh. Oh, true. Totoo nga yun, no? Oo. Mga electric car na eh. Oo. So, ang daming latest, daming pinagbago. Naka-culture shock ako. Na ito na pala yung mundo. Saka, mas na-appreciate ko yung mga bagay-bagay na dati maliit lang. Ngayon, kahit maliit na bagay, ma-appreciate mo na eh. Dahil, Wow! I'm so grateful. Parang ganon. Yes. Parang gusto mong sumigaw na, Oo! yes, laya na ako. Tumataas pa yung balahibo. Yung balahibo dito, yan. Nung naramdaman mo yung fresh air, like, di ba, yung wind na walang rehas, hindi niya dinaanan yung rehas. What was the feeling like? Para akong nanalo sa loto. Tapos, niyakap ko yung parents ko, yung sister ko. Tapos, tears of joy na mangyak-ngyak talaga ako na dream come true, answer prayer na natupad na makalaya ako, makauwi, makasama ko yung pamilya ko. Nung lumaya ka, ano yung mga pangako mo sa sarili mo? Pangako ko sa sarili ko, unang-una is hindi na ako babarkada. Pangalawa, pipiliin ko yung mga taong sasamahan ko. Tsaka hindi na ako happy-go-lucky, ganyan. Dati kasi konting aya lang, sama lang, di ba? Pero ngayon yung trust sa kaibigan, pipiliin mo lang talaga. Hindi lahat pakikisamahan mo, hindi lahat imimit mo. Kikilalanin mo muna, i-background check mo muna bago mo sila imit. No. Gusto ko yung iba background check. Sigurista na po kami talaga. Yes. O, kailangan guarded ka ni. Apo. Alam mo na nangyari sa inyo noon, diba? Apo. And when you got out, kamusta yung family mo? Like, how were you accepted back into your home? Was your room the same? How did they welcome you? Sobrang sarap sa pakiramdam. Nakasama ko na yung family ko. Ang nangyari is, pare-pares kami nag-iyakan. Kasi siyempre, ang sarap sa feeling eh. Tapos, dati kasi, nahiya ako ihag sila in public. Pero ngayon, sama-sama na kami magsimba. Tapos, papakita kami sa simbahan, nag-I love you. Tay, nay, I love you. Sister, yan, iyakapin mo. Mano po, ganyan. Yung dati nahihiya ka, na sabihin yung ganong bagay na, tay, nay, mahal na mahal kita. Pero ngayon, habang nandyan sila, malakas sila, paramdam mo sa kanila na mahal mo sila. Yun po yung natutunan ko sa buhay na di po kailangan is magara or magandang pamumuhay. Ang kailangan is balanced life. Di puro palagi career or palagi work ng work. Kailangan balance. Family, work, career. Siyempre yung Panginoon, wag natin kakalimutan. Yun, nagsasabi na ako ng I love you kahit maraming tao. Diba? Parang you just never know when you lose that chance eh. Yes.
So now you're more open. Opo, open na po ako sa kanila. At saka, lagi na po ako nagpapaalam. Oh, kasi Kahit sa noon ba ano. hindi? Hindi, Aalis hindi. ka na lang bigla. Opo, kasi nasa isip ko na, ang laki ko na ba't pa ako magpapaalam? Parang nakakaya, di ba? Parang yung ego mo, yung pride mo, parang kalalaki kong tao, papaalam pa ako. Laki ko. Pero ngayon, ibang-iba na. Lahat po ng kilos galaw ko, plano ko, pinapaalam ko saan ako pupunta, sino po yung mimit ko, ganyan. Kunyari, pupunta lang ako sa mall, ganyan. May bibilin. Ayaw mo sila i-worry. Opo. Kasi na-worry na sila 5 years, di ba? Yes, opo. Ayaw ko na maulit yung nakaraan. Kasi dati, hindi pa ako na-detain. Hindi po ako nagpapaalam, matigas ulo ko. Alis ka lang, bahala kayo sa buhay oo. nyo. Kala ko okay lang yun. Pero ang natutunan ko po is, lagi ko silang i-update at magpaalam. Kasi ang family, hindi ka po iiwan yan eh. Hindi nga talaga. Sila talaga Kahit yung anong magsastay mangyari, with you. yes, opo. Pero yung mga kaibigan, nawala po. Lahat ba nawala? Sobra po, dami pong nawala. Like yung mga, dati ang followers ko po is 100, naging 77 na lang. 100K. 1,000? Hindi mo namang friends sila lahat eh. Hindi, I mean, dati, ang daming naniniwala. Pero meron din mga nag-unfriend. You mean supporters? Opo. Tapos meron din po akong mga kaibigan na in-unfriend ako. Yung iba, binalak pa ako. Ginudge Inak nila ka pa ako. talaga. Ginudge po nila ako eh. Alam mo yung sad doon is akala mo kilala ka nila. Yes. Tapos opo. nung nakita nila ikaw sa media, ginudge ka nila agad-agad instead of masuportahan ka. Opo. Yun yung nakaka-disappoint eh. So, ngayon, meron bang mga certain friends na you feel that have been with you all throughout the journey? May dumalaw ba sa'yo ng mga kaibigan? Yung mga kababata ko po na malapit po dun sa BJMP. Yung mga kalaro ko ng basketball ng mga nakapapa, pero ngayon malalaki na. Childhood friends. Opo. Ayun po yung mga dumalaw sa akin. Pero yung kasama ko sa mga travel or mga gala-gala, gimmick-gimmick, wala pong dumalaw ni isa. Wala. Sabi lang po nila na, dalaw ako, anong kailangan mo? Papadalang kita, pupuntahan kita, kailangan mo ba ng mga damit, gamot, kung ano man. Hindi naman sila dumalaw. Pero ngayon po, mas nakilala ko yung mga tao sa paligid ko. Na yun, di lahat yun totoo. So, Yung pili na. pili na lang. Yan, tama. And now, of course, you're starting your career again. Yes, Ang dami mo opo. ng mga interviews. Opo. You are also a trainer. di ba? Trainer sa gym po. Oo. Nagmo-model ka na ba ulit? Nag-act na rin? Ito po, meron po akong acting workshop na pinaatinan ni isang artista po. Okay. Then, ayun po, ito po yung step by step, trust the process. Ika nga, kahit pa paano, ang dami na pong naniniwala ulit. Bumabalik na po yung mga sponsor na mga product. Nakakatuwa po kasi inaccept po nila ako na tanggap po pa rin nila ako. Kahit pa paano, marami pong naniwala sa akin na mga tao na dati na-judge ako pero ngayon bumabalik na sila. Ayun. Kasi you're sharing your story na eh. Opo. And once you share your story, then they'll realize, ay, yun pala yung nangyari. Opo. I was so wrong to judge him. But you know what, for me, nung nakalaya ko, ang hirap ng adjustment. Sobra. Not just digitally, but also everything. Everything, yes. Everything was hard. Ikaw, like ako, getting NBI, getting Yes. a license, my passport, it was so difficult kasi I had a record even though acquitted ako. Pero kasi sa sistema, kahit na ma-acquit ka, hindi siya automatic na mawawala. Even credit card, I couldn't get also. So ikaw, ano yung mga challenges na na-experience mo? Sa akin po, pagkuha ko ng NBI, police clearance, barangay clearance, wala naman pong... Oh, wala kang record at all? Wala po. Buti ka pa. Oo. Okay. Kasi yung ano ko po, yung ID ko tsaka mga passport, di naman po nakuha nila. Cellphone lang po yung nakuha nila. Tapos, pagkuha ko po nun, driver's license, nakuha ko po agad. Ayun ang maganda po na Pero yung tanggap ko. pag-apply mo sa trabaho, hindi ba naging hadlang yung fact na nakulong ka? Hindi po naging hadlang, pero merong isang company or sa TV, parang nag-audition ako. Pero inopen ko po sa kanila na ganito na detain ako 5 years, pero nanalo po ako sa kaso, acquitted.
Parang hindi ako nakuha. Still. Oh. Yun. Okay. Sadly, they still, consider it as something na they wouldn't want in their company. And that's their choice. Pero still, ang hirap nun, diba? Ang hirap. Ang hirap na dahil lang nakulong ako for something na hindi ko ginawa, therefore, hindi ako makakasama sa mga gusto kong gawin. Yes, opo. Pero yun, tumagal kahit papaano, na-accept na nila. Tapos, nakapagturo na ako sa gym, ganyan. How long ka na ba nagtitrain sa gym? Nung 2019, nagagawa ko na po siya. Pero ngayon, months pa lang po. Bago pa lang. Not bad ang bilis ng adjustment mo. Yes, opo. Paglabas mo, nag-apply ka agad. Opo. Oh, talagang go, Go. si Aaron. Ano pa yung mga pangarap mo? Pangarap ko po is matulungan ko po yung family ko unang-una. Kasi gusto ko suklian yung kabutihan nila na binigay nila sa akin. Kasi simulat sa pool, di po nila ako iniwan. Gusto ko silang mapaligaya, gusto ko silang mapasaya. Kasi ilang years akong nawala na hindi ko sila kasama. Birthday nila, birthday ng magulang ko, Pasko't bagong taon, hindi ko sila kasama. Mga occasion na hindi ko sila nakasama. And you just had your first birthday sa Yes, Laya. outside. Ano yung nangyari sa birthday mo? Sobrang sarap na hindi ko ako makapaniwala pero masaya. Kasi nag-birthday po ako, wala nyo saan. Pwede po ba banggitin? Oo naman. Sa Jollibee. Oh! Nagpakain po kami ng mga bata. Tapos in-invite ko po yung mga pinsan, mga relatives, yun. Doon po ako nag-birthday sa loob ng Jollibee. Kasama ko si Jollibee tsaka si Happy. Parang kids party, parang ganon. Simple joys, no? Tapos parang yung excitement na meron kang mga iba na papakain, di ba? Yun. Wow, that's so cute. And now, you're about to have your first Christmas and first New Year. Para sa isang bagong Laya, talagang ito yung inaasam-asam namin to finally be home for Christmas. So, ilang months na lang, di ba? I think 1 month na lang mahigit. Oo nga, no? My God, malapit na pala. Anong nararamdaman mo? Sobrang sarap sa feeling. Di ako makapaniwala. As in, culture shock pa ako. Tapos, ito na yung pinakaantay na first Christmas ko, New Year ko sa labas. Excited na ako excited. Yun, yung mangyayari. Anong gift mo para sa sarili mo? Gift ko para sa sarili ko is yung mabalik yung confidence sa sarili ko. Dahil tumaba ako from 86 kilo nung July. Ngayon, November, 77 kilo na lang ako. Pumayat ka na ulit? Pumayat, bumalik na yung muscle kahit paano. Nung nasa loob ka, mataba ka? Mataba po ako, chubby, tas lumaki yung tiyan. Konti na lang yung leeg. Okay. So, yung katawan mo, medyo nawalan ka ng shape dahil sa situation. You didn't get to work out inside? Hindi po eh. Meron po doon basketball, pero limit lang. Meron namang gym yung mga DIY na plastic, may tubig, or simento. Yun, ganun. Pero hindi pa rin talagang tumaba ka, no? Actually, I have experienced the same thing. Sobrang taba ko, pero kasi walang mirror, hindi ko nakikita yung sarili ko. Yes. Yung tipong free size na shirt, sumasabog na. So, ang taba ko talaga, tsaka ang bad ng skin ko. So, jail can really affect you physically. Like, you will look like a prisoner inside. Yes. Pero pag Laya mo, fresh na fresh, Fresh diba? na fresh, opo. Wow. So, Aaron, anong message mo para sa mga nanonood, sa mga nakulong at sa mga nakakulong dito and gusto lang talaga nila lumaya and they're just wanting to have some hope? Unang-una, may message ko po sa kanila is wag po sila mawala ng pag-asa. Patuloy po sila magdasal, umaga, tanghali, gabi. Kailangan consistent po yung prayers. Tsaka sincere po yung pagdarasal nila. Kasi kailangan po tuloy-tuloy. Hindi po yung maalala mo lang siya pag may kailangan ka. So kailangan, yung Panginoon, kailangan palagi mo siya maalala, kausapin mo siya. Humingi ka ng tulong sa Kanya at maging totoo ka sa Kanya. Ayun po yung masasabi ko. At huwag pong mawalan ng pag-asa. Sa mga taong nanghihina, may problema, at kagaya ko po na na-detain ng 5 years.
tuloy-tuloy po yung pagdarasal nyo. At saka, yung pangarap nyo po na lumaya, trust the process po yan. Hindi po agad-agad, di nyo po mapipredict, pero darating yung time na mararamdaman nyo po kung kailan po kayo makakalabas. Ibibigay po yan ni Lord God Creator, Yahweh. So true. Actually, yung feeling na darating na siya, Opo. mararamdaman mo yun eh. Kasi mararamdaman mo rin kung magtatagal ka pa eh. Opo. So, I agree with you. Prayers definitely work. And also, ngayon, you're here to inspire Yes. a lot of the people kasi you've been doing a lot of interviews, you've been sharing a lot of your stories. Where is this coming from? Are you going to be doing mga jail ministries? Like, what are your plans? Isa din po yun sa plan ko na makapagbigay po inspirasyon sa mga tao. Like yung mga nakakulong, gusto ko po silang tulungan, bigyan ko po sila ng blessing. Kung maaari, pag Pasko or birthday, kagaya nung mga nakasama ko doon, papadala ko ng food, mga kailangan nila. Gusto ko po yung gawin. At gusto ko din po na maging PDL advocacies, kagaya niyo po. Or pwede niyo akong maging katandem. Para may gatuwang na magbuhat-buhat ng mga kung ano-ano. Kumakanta ka ba? Sumasayaw? Yes. Uy, oh my gosh, papasok kita Opo. sa mga jail, sa mga female dorm. Sure. Uy, pwede Opo, yan. gusto ko yan. Pangarap ko po yan. Kasi ang sarap po sa pakiramdam na mampasaya mo sila. Okay. Pero kailangan ka magpakita ng muscles doon. No problem. Ayun ang Gusto ko. hinahanap ng mga taga-CIW. Gusto ko po yun. Okay. Gusto ko yun. Pwede niyo po isama doon. Oh, so, Para mapakilig sila. gagawin Ayaw natin yan magpasaya tayo ng mga nakakulong kasi iba talaga yung pag may dumalaw para sa kanila. Opo. Nice. Okay. Well, thank you so much, Thank you Aaron, po. for sharing Thank your you for story. having me here. And it's so nice to hear also na napanood mo yung mga videos ko sa loob, tapos Opo. nag-reach out ka sa akin. Opo. To be honest po, ang dami pong nag-idol, fans nyo po sa loob. Isa po Wow. akong fan nyo doon. Aww. Kasi nung 2023, nasa Rated K po kayo, MMK. Yes, Napanood namin po kayo sa loob. Marami po kami. Maliit na TV pero ang dami namin nanonood, mga nakadilaw. Tapos pinapanood namin. Na-inspire po kami at nakakaiyak kasi kung babae nga, nakaya niya. 5 years, kami pang mga lalaki. At naniniwala kami na you are a strong person, Aw, ma'am. Kasi you din. babae po kayo. Kami, lalaki. So, kung kayo po nakaya nyo, kami din, nakaya din namin na hindi kami bibitaw. Aww. Ayun. Sometimes hindi mo talaga alam yung nakaka-inspire ka sa mga ginagawa mo. Sobra po. Honestly, pag nasa TV ako, nagsishare ako, hindi ko alam kung ano yung epekto nun. Basta ako, I'm just sharing my heart out. It's very interesting that the male dorm Opo. watched that and found hope in it. So, I do hope you get to do the same Yes. sa mga tao, especially bagong laya ka lang. Opo, bago lang. Oh, yung mga feelings mo, very fresh. Very, talaga, you just Correct. really want to express your heart from what happened to you. Opo. So, thank you so much, Eric. Thank you po. Do invite them to follow you on social media and all your other activities. Hello po, my name is Aaron Henry Cruz. I-follow niyo po ako sa Facebook, Instagram, tsaka sa YouTube channel. Type niyo lang po, Aaron Henry Cruz. Thank you. Maraming salamat, Aaron Henry Cruz. Thank you po. And of course, pareho kaming nakulong for 5 years. Yes. Para isang krimen na hindi namin ginawa. Pero we are alive, Yes. kicking and thriving, diba? And we hope you will do the same. Kahit anong experiences niyo sa buhay, kahit tumagal man yan, makakarating din kayo sa kinabukasan na para sa inyo. This is Colombia Stories. And sana manood pa kayo in the following episodes kasi napakaganda yung mga isi-share namin about jail stories and paglaya nila. So, thank you so much, guys, and we will see you on the next episode. But for now, don't forget to like and subscribe and watch my next show. So, see you guys. Thank you. I'm so excited. Mwah!